etong kampo ni Kibuloy, meron pong merong isinusulong mga kababayan na kung saan dapat daw eto pong si Kibulok mga kababayan nasa pangangalaga daw po ng mga sundalo kasi nga walang tiwala mga kababayan etong si Kibulok sa ating mga kapulisan. Kaso nga lang ang problema, sabi po dito sa Abante TNT tunay na tabladista, Kibuloy, co-accused, hindi ililipat sa Kampo Aguinaldo mga kababayan. So ibig sabihin, talagang tinanggihan po mga kababayan yung kanilang request na mailipat po etong si Kibulok sa pangangalaga ng Armed Forces of the Philippines. Dahil kung titingnan po natin, sabi po dito, eto mga kababayan, ibinasura ng korte ang apela ng KOGC, Pastor Apollo Kibuloy at ang 4 na kapwa akusado na mailipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay matapos magsumite ang AFP ng kanilang pagtutol sa musyon ng kampo ni Kibuloy ayon kay Police Colonel Jean Pajardo mga kababayan. So ngayon kung titingnan yung mabuti, yung kanilang apela na mailagay sa pangangalaga ng Armed Forces of the Philippines mga kababayan, mismong Armed Forces of the Philippines na pala po yung tumanggi at tumutol na mailipat po sa kanilang pangangalaga etong si Kibulok mga kababayan. Kaya ibinasura po ng korte yung kanilang apela na mailagay sa pangangalaga ng AFP etong sina Kibulok at yung mga kasamahan niya. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, bukod pa rito, naghain din ng musyon ng kanilang mga abogado nila Kibuloy na ilipat si Kibuloy at Ingrid Canada sa Veterans Memorial Center ng Davao City dahil sa kanilang mga existing medical condition. So ibig sabihin, parang sinasabi dito mga kababayan na eto pong si Kibulok hospital arrest mga kababayan dyan po sa Davao. Dahil nga daw para maipagpatuloy po yung mga pagpapagamot mga kababayan nitong si Kibulok at saka nitong si Ingrid Canada patungkol sa kanilang kondisyon mga kababayan or medical condition. So ngayon kung titingnan natin, pagka hindi sila umuubra mga kababayan sa mga request nila, katulad na lamang po nung house arrest mga kababayan na kung saan tinabla sila ng DOJ at katulad na lamang po nito yung request din nila mga kababayan na kung saan tinabla din po sila ng Armed Forces of the Philippines na mailipat etong si Kibulok sa kanilang pangangalaga at tinabla din sila ng korte mga kababayan. Ngayon, may panibago na naman silang apela na kung saan dapat daw etong si Kibulok dyan daw po sa ospital ng Davao mga kababayan mailagay para maipagpatuloy yung medical na condition, yung pagpapagamot ni Kibuloy patungkol dun sa kanyang medical na condition. So ngayon kung titingnan po natin, gagawa sila ng paraan para magkaroon mga kababayan ng maalwan na buhay etong si Kibuloy kahit sa loob ng bilangguan. Ano po, dahil kung titingnan po natin, ang gustong mangyari ng kampo nitong si Kibulok mga kababayan, maging VIP. Etong si Kibulok magkaroon ng VIP treatment mga kababayan. Kaya panay-panay yung ginagawa nilang pag-aapila para mapasarap yung buhay ni Kibuloy kung sakali man na ito mga kababayan habang dinidinig yung kanyang kaso, nakapiit sa mga bilangguan. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, dahil dito, inuutos ng hukuman sa PNP na bantayan ang kalusugan ng mga akusado gamit ng mga government doctor. Pending pa naman ang resolusyon sa musyon to be checked by medical doctors ng kampo ni Kibuloy. Kaya't mananatili muna ito sa custodial center ng Kampo Krame mga kababayan. Yan po yung sabi dito sa balita. So ngayon kung titingnan natin, grabe talaga yung abogado nitong si Kibulok na si Atty. Torion. Gagawin talaga ang lahat para mapasarap yung buhay ng kanyang kliyente. Gagawin talaga ang lahat mga kababayan para hindi maranasan ni Kibulok yung nararanasan ng normal na mamamayang Pilipino. So ngayon kung titingnan po natin, sinabi na nga ng ating presidente mga kababayan na walang VIP treatment dito sa kay Kibuloy at ito ay ipipit sa mga bilangguan mga kababayan habang dinidinig yung kanyang kaso. Kung ano yung turing sa normal na mamamayang Pilipino, ganun din yung turing dito kay Kibulok mga kababayan. Kaya yung ginagawa, kaya kung makikita nyo, panay-panay na lang yung ginagawa mga pag-aapila ng mga abogado nitong si Kibulok kasi nga gusto nila kahit papaano magkaroon ng masarap na buhay si Kibulok mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic natin na nakita na kung saan mga kababayan
etong si Kibulok at yung mga kasamahan niya paghihiwalayin na po. Bakit mga kababayan? Kasi etong si Kibulok ay mananatili sa kustodiya ng PNP. Samantala yung 4 na akusado po, nakasamahan niya ay ililipat mga kababayan sa Pasig City Jail. At doon mapipiit mga kababayan habang dinidinig yung mga kaso laban po sa kanila. So ibig sabihin, etong si Kibulok yung mananatili mag-isa dyan po sa Camp Crame. At yung mga kasamahan niya mapupunta na sa Pasig City Jail. So eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin. Si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Pansamantalang mananatili sa Philippine National Police. Ayaw lang ni Kibulok makaranas mga kababayan ng payatas kaya panay-panay yung pag-arte mga kababayan. Kung makikita nyo, ginamit bigla yung usaping kalusugan para hindi lamang po mapapunta at mapasama dun sa mga kasamahan niya na co-accuse mga kababayan na mailipat dun sa Pasig City Jail habang dinidinig yung mga kaso nila ng qualified human trafficking. So ngayon kung titingnan natin, kaya nananatili etong si Kibuloy dito sa Camp Crame dahil nga ang katuwiran nila, ang dahilan nila, yung kalusugan nitong si Kibulok dapat natututukan mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Custodial Center, si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito ay habang hinihintay ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 sa inihaing petisyon ng kampo ng religious leader na mailipat si Kibuloy sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao. Ang 4 na co-accused ni Kibuloy. Saka nakakapagtaka dito mga kababayan, marami namang malapit na ospital dito na pwede mong paglipatan. Bakit ang nire-request ng kampo nitong si Kibulok mga kababayan, bakit sa Davao pa? Bakit? Dahil teritoryo yon mga kababayan ng mga kaalyado nitong si Kibulok. Bakit? Dahil teritoryo yon ni Kibulok. Yung Davao, kaya gusto nila mga kababayan na sa Davao dalhin etong si Kibulok para pasarap buhay doon. Di umano. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ay inihutos na ilipat sa Pasig City Jail kaugnay ng 2 bilang ng kaso ng qualified human trafficking. Pero ang abogado ni Kibuloy maghahain ng motion for reconsideration para sama-sama silang manatili sa PNP custody. Naawala ko ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang mag-isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so bang init. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingin lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV. Ano yung sinasabi ng abogadong ito mga kababayan? Gusto nyo talaga i-VIP. Etong si Kibulok na habang nakapiit mga kababayan, kailangan nagbe-Facebook, kailangan may cellphone, may gadget mga kababayan, kailangan naka-music pa. Parang ganyan yung gusto nilang ipahiwatig mga kababayan. Paano naman, unfair naman dun sa iba na nakadetain mga kababayan, unfair naman dun sa iba na mga nakakulong, na walang ginagamit na mga cellphone, mga gadget at hindi nakakapakinig ng music mga kababayan. Parang ang gusto nilang mangyari dito, yung pagtrato mga kababayan ng ating mga law enforcement dito kay Kibulok ay parang isang hari. Yun yung gusto nilang mangyari dito, na kahit nakapiit na mga kababayan dyan sa Camp Crame, gusto nila naka-social media pa, gusto nila naka-music pa mga kababayan, at gusto nila kailangan naka-aircon pa at malamig yung tutulugan nitong si Kibulok. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, nang dahil sa ginagawa ng mga abogadong ito, ni Kibulok lalo lang nilang pinapatunayan na nung panahon, kung ito ay panahon ni Duterte mga kababayan, baka nga VIP etong si Kibulok. Kaso nga lang ang problema, kung panahon ito ni Digong, hindi makakasuhan at hindi mahuhuli ng ating mga law enforcement etong si Kibulok kasi nga di umano protektado ng kanyang best friend. So ngayon kung titingnan natin, dito nyo makikita na talagang ang layunin ng mga abogado nitong si Kibulok hindi para mailaban ng todo yung kaso ni Kibulok, kung hindi para kung sakasakali na si Kibulok talaga ay ma-detain at matagal na makulong mga kababayan hanggang sa tuluyan pa siyang makulong,
gusto nila na masarap ang buhay ni Kibulok kahit sa loob ng bilangguan. Yun yung gusto nilang mangyari dito. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Kahit music man lang na religious songs. Kinumpirma din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ibinasura ng korte ang hirit ng kampo ni Kibuloy na makulong sa detention facility ng militar. Kaya naman, hospital arrest ang panibagong hirit ng mga abogado ng... Kita nyo? Ang daming hirit. Ngayon lang ako nakakita, mga kababayan, sa totoo lang. Sa dami nating nagawa ng reaction video na may mga na ang pinag-uusapan, mga kababayan, na ipatungkol sa mga high profile na humahantong sa point na katulad nito, ito lang yung pinakakakaiba. Biruin nyo, pagka mga abuso, di umano ng mga kabataan, napakagaling. Kapag ka mananakot na habulin ng Angel of Deaths, napakagaling, mga kababayan. Kapag ka magbabanta, napakagaling. Pero kapag ka ikaw ay nasukol na dahil sa mga ginagawa mong kalokohan, kailangan ng request ng mga abogado. Pasarap buhay, mga kababayan, at kailangan maging hari pa sa loob ng bilangguan. Pa-social media pa. At kailangan naka-music pa. Alam nyo, kung titingnan natin, mga kababayan, etong gusto nilang mangyari ay unfair dun sa iba na humantong sa point at naging katulad yung sitwasyon, mga kababayan, nitong si Kibulok ngayon. Unfair dun sa iba, si Alice Guo nga, kung titingnan nyo. Diba, na-detain, mga kababayan, pero walang ginagamit na kahit na kinumpis ka yung kanya mga gamit, mga kababayan, maging yung kanya mga cellphone. Tapos ang gustong mangyari nitong mga abogado, kailangan naka-Facebook pa, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang religious leader. Hiniyag po yung mga motions po na in-enter po, and motion and manifestation po na in-enter po ng mga lawyers po ng mga accused, particularly yung transfer po nila from the custodial facility to AFP, since nagsubmit na rin po ng formal reply po ang AFP objecting doon sa motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP, so dininay na po ng court yun. And then nag-motion din po ang mga abogado po ni na Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao, because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. Sinabi ni Colonel Fajardo na ipinag-utos ng korte na masuri si Kibuloy ng government doctors. Nakakapagtaka to, mga kababayan. Nung hinahanting, etong si Kibuloy ng ating mga law enforcement, di ba ang sabi ni Kibulok, hindi siya magpapahuli ng buhay, mga kababayan. Tapos, nung nasukol na, etong si Kibulok at iniharap na sa publiko, mga kababayan, at dumating na nga sa point na humantong na umaattend siya sa kanyang mga arraignment, bigla namang sumama yung pakiramdam, bigla namang nagkaroon ng dahilan, mga kababayan, na patungkol sa kanyang kalusugan para mabigyan siya kahit papaano ng VIP treatment, mga kababayan. Dahil kung titingnan natin, kaya nila ginagamit itong usaping pangkalusugan para maaprubahan. Para tanggapin yung request na mailipat po etong si Kibulok, mga kababayan, sa ospital ng Davao. Para kung sakasakali, mga kababayan, na etong si Kibulok ay mapapunta sa ospital ng Davao, doon magiging maayos yung kanyang buhay, makakapag-social media siya, magagawa niya lahat ng gusto niya kasi nga teritoryo nila yon, mga kababayan. Dahil nga kung titingnan natin, nakakapagtaka naman, nung hindi na-aprubahan yung house arrest, nung hindi inaprubahan, mga kababayan, yung hinihiling nila na ilipat ito sa pangangalaga ng Armed Forces of the Philippines, may panibagong hirit na naman sila. Uubusin nila lahat ng pagkakataon para lamang mapasarap ang buhay nitong si Kibulok, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ka nang-aabuso itong si Kibulok na mga kabataan, wala siyang kahit na anong medical condition. Pero kapag ka humahantong na sa point na nasukol na at hawak na ng ating mga law enforcement, biglang lumalabas yung mga sakit sa katawan. Ano yan? Naka-time ano ba yan? Naka-timing ba yan? Na kung kailan ihihiring ka na at ipipiit ka na muna habang dinidinig yung kaso mo, bigla ka nagkakaroon ng karamdaman. Nakakapagtaka naman, mga kababayan. Kasi kung makikita natin, pag pinapanood natin siya dati, pagka nagyayabang siya at nagre-red tagging sila, napakalakas ni Kibulok. Tapos ngayong hawak na ng mga law enforcement, biglang nagkaroon ng dahilan patungkol sa kanyang kalusugan.
nakakapagtaka naman at napakabilis. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Bago maglabas ng commitment order para sa religious leader. Kung PNP aniyang tatanungin, kaya nilang bigyan ng maayos na medical assistance si Kibuloy. Object po yung prosecutor because it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. And if there is a need to really regularly monitor yung kanyang health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Nauna nang sinabi ni Colonel Fajardo na tumaas ang presyon ng 4 sa grupo ni Kibuloy pagdating na mga ito sa custodial center mula sa Davao City noong linggo. May mga iniinom po siyang mga maintenance medicine. In fact, Yun naman pala mga kababayan May mga doktor naman pala yung ating gobyerno, yung ating mga law enforcement na pwedeng magtingin dyan kay Kibulok mga kababayan. At saka may mga gamot naman pala siyang iniinom. So ano pa yung nire-request nila? Bakit kailangan pang ilipat sa Davao mga kababayan para masuri yung karamdaman ni Kibulok kung meron naman tayong dito sa ating mga law enforcement mga kababayan, sa ating mga authorities na talagang mga sadyang doktor ng gobyerno na talagang titingin sa kalusugan ng katulad nitong si Kibulok. So ano pa yung purpose ng nire-request nila, na apilan nila, na hirit nila na ilipat itong si Kibulok sa Davao? Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan natin, isa lang siguro yung gusto nilang mangyari. Ang magawa ni Kibulok, lahat ng gusto niyang gawin habang naandyan siya sa Davao. Kaya gusto nila na mailipat sa Davao etong si Kibulok. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. dalaw po siya dyan ng kanyang personal physician po. Maliban sa kanyang spiritual advisor po, I understand ay nadalaw na rin po siya ng kanyang personal physician po. Yes po, nandyan naman po. At saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him, but available po yung services po ng mga nurses po dyan, lahat po ng mga detainees po. So may mga regular po silang is-check up, particularly those with the existing medical conditions po. Sinabi ni Colonel Fajardo na nabaliwala ang piyansang inilagak nila noon sa Davao Regional Trial Court Branch 15 matapos na mabigo ang mga ito na dumalo sa nakatakdang arraignment. May kaugnayan nito sa kasong child at sexual abuse na ngayon ay hawak na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Sa pagdalo ng mga ito sa arraignment sa QCRTC sa pamamagitan ng teleconferencing, naghain din ang mga ito ng not guilty plea. Ang Quezon City na kaso, bailable naman yun. So, paano sila mag-bail na may isang non-bailable? So, maybe we'll post bail but irrelevant yung bail. Dati, bilib na bilib ako dito mga kababayan Dito kay Atty. Mark Tolentino, noong mga panahon mga kababayan, na talagang ang SMNI ay may prangkisa pa. Noong mga panahon ng eleksyon mga kababayan ng 2022, presidential election, bilib ako dito kasi magaling magsalita to Kaso nga lang ang problema kasi mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kapag kasi ang isang tao kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakabihasa, mga kababayan, pagdating sa batas, pag mali yung ipinagtatanggol mo, talagang mali yung mga sinasabi mo. Marami sa mga sinasabi mo, nagkakamali ka talaga. At yun yung nangyayari dito. Mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Banggitin mo, abogado ka pa man, na etong si Pastor ay mukhang kawawa, etong si Kibulok. Mukhang kawawa kasi walang social media at walang music mga kababayan at napakainit pa nga daw dahil tumatanda na etong si Kibulok. Paano naman kapag yung mga kababayan natin, yung mga pamilya na matatanda na, tumanda na doon sa bilangguan hanggang ngayon ay nakapiit pa, paano kapag nagsalita naman yung mga yon at sinabi na may kamag-anak din kami matanda sa bilangguan pero wala naman kaming sinasabi na ganyan, na kailangan na yung mga kamag-anak namin matatanda sa bilangguan ay may Facebook, may music, at saka dapat naka-aircon pa at malamig yung tinutulugan. Paano pagka yung mga yun na nagsalita? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, etong sinasabi ni Atty. Tolentino ngayon, kung normal na mamamayan na makakapakinig nito, baka mapagmura pa siya, mga kababayan, or baka pagtawanan pa siya. Ano po, so anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi wala pang resolution about sa human trafficking case sa Pasig. So, we are planning to file. Kasi remedy naman yan ng kliyente namin na pwede mag-file ng bail. Leia
Ilagan, UNTV, News and Rescue. Choice ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So maliwanag mga kababayan ha, na paghihiwalay na muna si Kibuloc, mananatiling mag-isa dyan sa Kamkrame. Hawak siya ng PNP mga kababayan. Samantala yung 4 na kasamahan niya, yung etong 4 na co-accused niya, ililipat na po mga kababayan sa Pasig City Jail. So doon na po muna mapipiit habang dinidinig yung mga demanda laban po sa kanila.